Maraming nagtatanong kung paano ko ba daw ginawa ang malinamnam, masarap at malambot kong puto. Siyempre, masarap ang nagluluto, pero bakit ako pinagpalit kay kumare? Unang-una, maglagay tayo ng 3 basong harina, all-purpose flour at 1 basong asukal. At isunod natin sa paglagay ang 3 kutsarang baking powder. At ilagay na natin ang ating 6 na itlog. At para lalong malinamnam ang ating puto, lagyan natin ng 1 basong milk powder at 1 kutsarang pampaaroma vanilla powder. At isunod natin sa paglagay ang 3 kutsarang cooking oil. So, lagyan natin ng 1 kutsarang asin, 1 kutsarang salt o saksak sinagol na ang ating salita. At isunod natin sa paglagay ang 2 kalahating basong fresh milk. Dahil kinapos tayo sa gatas, sinaluan ko na lang ng tubig. At paghahaluin lang natin hanggang sa makombine ang ating ingredients. So ang ating paghalo ay minimize lang para maganda ang texture ng ating puto. Para mas lalong maganda ang kinalabasan ng ating puto, salain natin kahit 1 bisis lang. Pag meron akong time, 2 bisis ko yan sinasala. So dito pa rin tayo magluto sa aluminum foil. Pagka kumulo na ang tubig, tsaka natin ilagay ang ating puto at pagkatapos i-adjust lang natin ang apoy, pahinaan natin. Nung una kung pagluto ng puto, sakto naman sa measurement ng mga ingredients. Pero sabi ko bakit ang kinalabasan hindi siya malambot, para siyang pudding, matigas siya. Kaya pala dapat kung magluto ng puto, ang paghalo ay dapat minimize lang. Hindi yung halo dito, halo doon. Tapos yung apoy dapat nasa level lang siya. Hindi siya masyadong mahina at hindi siya masyadong malakas. At i-number 6 lang natin ang apoy. At lutuin lang natin siya ng mga 15 minutes. At ang ating 15 minutes ay 50 segundo lang. At ito na nga yung kinalabasan. O diba, virgin na virgin ang aking puto, walang biyak. At isa din sa dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking biyak ang ating puto dahil malakas ang apoy. Ayan guys, kung makikita natin, sobrang lambot. Ayan, diba? Nag-i-elastic ang ating puto. Sana all masarap ibahog.